Sir, good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel lang inyo pong lingkod. So today is October 8, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Capricorn Street, sa may gym subdivision Tandang Sora, Quezon City. At dadalhin po natin sa may DC Geronimo Street, sa may Tandang Sora, Banlat, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin siya na. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po. So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha natin sila. At samantalang tayo ay papunta doon, ay manatili tayong manatiling nakaplay po yan at makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Ito yung binigay natin sa gustong makakuha. At ito'y malamang we will make the promise that na yung kanilang research ibibigay rin nila sa ombudsman. Kasi alam nga naman hindi nila ibibigay research nila sa ombudsman. Kasi binigay sa kanila yung basic SALN na hinihingi nila. Opo. Bukod bukod po doon sa transparency, yung pong bilis ng aksyon o pagdedesisyon ng ombudsman, maasahan din po ba namin sa inyo? Ano yan ginawa na namin sa DOJ yan. Ang decisive fact na ginawa namin dito, yung case build-up, kung dapat talaga ang investigation nito ay tuloy-tuloy. At pag ready na yung kaso, pag ito'y sinampa sa korte, ready for trial na dapat. Hindi pwedeng postpone. Kaya ang malamang dito, ay kausapin na rin natin, makikipag-dialogue ako sa Supreme Court at sa Presiding Justice ng Sandigan Bayan tungkol sa takbo ng mga kaso tungkol sa corruption. Kasi dapat dito, pag ready for trial, yung dilatory tactics isang tabi na. Kasi marami kasing abogado dyan na magaling sa dilatory tactics. Opo. Pero yung delay ng kaso. Ano nga, sa kakaka-delay nila, nagmamotion pa sila, sinasabi pa nila na meron silang denial of due process dahil wala denied sila ng right to a speedy trial. Wag na naman ganunan. Dapat dito, ay talagang forthwith, pag yung sinabing forthwith, tuloy-tuloy kagad ang prosecution. Ayan. Hindi pwedeng idahan-dahan ng korte sa korte. Opo. Secretary, ano pong tugon natin sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na ipinwesto lang daw kayo dyan para makaganti dun sa mga kumukontra sa administration, mapakulong si Vice President Sara Duterte? Baka nalilito lang siya at baka naguguluhan lang siya. Yun lang ang sagot ko. Opo. So, ibig niyo ba sabihin, Secretary, meron ba o walang dapat katakutan kay Boying Remulla? Walang dapat katakutan sa akin. Ako'y kilala ko ng mga tao nung araw pa, lahat ng mga nagkala sa akin. Alam ang ugali ko. Ako'y talagang diretso kausap. Hindi po ako nakatumpik-tumpik sa bagay-bagay. Kasi, we always look at life with urgency. Kasi kagaya ng DOJ, ang deadline namin laging yesterday. Kasi alam namin marami nakakulong na hindi dapat nakakulong. Alam namin na may mga kasong hindi napaparusahan ng tao. Dapat talaga, araw-araw you go to work and do your job. Yun talaga yung ating, yung ating motto rito. Araw-araw go to work and do your job. Okay. Wala naman kayo, sino ba yung nagsabi, partner, merong kikilingan? O kaya wala ba kayong sisinuhin dito sa inyong bagong trabaho? Ano yan alam mo yung corruption issue sa taong bayan yan, hindi naman sa akin yan. Nakakahiya naman sa taong bayan kung meron tayong sisinuhin dito o kikilingan. Pero diretso na to, kinakailangan talaga makatikim ang tao ng justisya sa mga nagmamalabis sa poder at nagmamalabis sa kabalang-bayan. Secretary, maraming mga trabaho yung aabutan niyo po sa Office of the Ombudsman. May mga cases or complaint na naka-file pa dyan, nakatambak, iba-iba sa ibang government positions. Ano po ang magiging priority ngayon ng Ombudsman pagdating po sa pag-resolve sa mga yan? Hindi, lahat yung priority. Basta corruption, priority yan. Hindi natin pwede sabihin mas importante ito sa kabila. Ang ayaw ko lang talaga, ma-weaponize ang office. Hindi dapat ginagamit ang office pang haras ng tao. Dapat dito, pag meron ka talaga nakita na violation, tuloy mo na. Wala nang takutan ito, dire-diretso na lang. Wala nang usap-usap pa.
dire-diretso na to, walang negotiation to. Dapat ito tuloy-tuloy. Ayun, yun, tama. siyempre yung inaasahan po ng taong bayan. Hindi naman sa talaga kasi pataas na pataas yung emosyon, yung tensyon ng ating mga kababayan, kapamilya natin. Gusto nila, dapat may makita kami ipapakulong Dito na tayo. Ano to, Doris, basta ang sasabihin ko nito, Opo. ay we will be there every day. Hindi tayo magpapatumpik-tumpik. Okay. At we will go to work every day and we will be transparent about it. Okay. Yun lang pwede ko ipangako dyan. Kasi nga, ano yan maraming expectation ng tao, Opo. maraming madi-disappoint, pero sana wag naman. Kasi bigyan naman kami ng pagkakataon na magawa namin yung dapat namin gawin. Ayun. Okay. Sige. O, di, Kailan mag-i-start ang inyong tungkulin as ombudsman, Secretary? Ang bala ko bumasok na sa Friday, pero ngayon, nagpapabrief na ako at bukas manunumpa na ako sa posisyon. Ayan. oo. Okay. Pero ang unahin lang natin, Secretary, bago kayo sumabak sa pagka-ombudsman, ang atin pong kalusugan, ha? Inyo pong Alagaan. I'm very healthy. Thank you for the concern. Pero ano talaga to, it's going to be a tough job. But I look forward to it kasi hiligay ko to I asked for it. Kaya I will live up to the Remulla at coming ombudsman on Friday. On Friday. Oo. Yun lang, natanong ko lang yung kanyang kalusugan kasi naisip ko, ang daming stress niya, may dadalhin sa kanya. Kaya kailangan na maging matatag siya. Pero sabi naman niya, hindi niya, syempre, ginusto niya yung position na yun, niready niya yung sarili niya dyan. Kaya ngayon, tanongin din natin, ano ba ang, bigyan tayo ng konting backgrounder, ano ba ang role ng ombudsman, anong aasahan natin sa kanya, para yung taong bayan, really nakakaunawa, ano yung magiging bagong role niya, di Saka ba? hindi mag-over, bakit hindi niya ginawa ito, bakit kaya? Yung pala, hindi naman niya Hindi pala talaga responsibility. role Ano? yun. Kausapin po natin ang former Undersecretary ng Department of Justice, si Attorney Ramon Esquera. Attorney, magandang umaga po. Doris at Robert, sa Tatay ng Bayan. Magandang umaga, Robert. Magandang umaga, Doris, sa mga tumatangkilik sa inyong programa. Opo, magandang umaga po at maraming salamat, Attorney Mon. Ang unang tanong po dito, sa pagkakatalaga kay dating kay DOJ Secretary Remulla, ano po, para sa ombudsman, ano yung dapat tingnan ng taong bayan sa kanya at ano yung sundan sa kanya ng mga actuations o mga gawa at decisions na gagawin po niya under sa panunungkulan niya dito sa Office of the Ombudsman? Well, first of all, allow me to congratulate Secretary of Justice for having been chosen, appointed as the Ombudsman. I think he deserves it after a grueling experience with so many complaints that were filed against him, just to block his possible nomination. But having said that, actually, preempted nyo na ako dun sa tinatanong nyo sa akin dahil interview nyo na mismo siya At nilinaw naman niya na gagampanan niya buong makakaya niya na walang sino mang kinikilingan, walang sino mang na hindi siya ma-influensya ng inuman at kung may sala ay dapat parusahan. The Office of the Ombudsman, as you know, is a constitutional body. It is an independent constitutional body, and it has fiscal autonomy, and the Ombudsman can only be removed by impeachment. Ang main task talaga ng Ombudsman is to conduct an investigation and eventually the prosecution of public officers and employees who have committed violations, not only of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act or Public Act 3019, but also those committed by public officers as defined under the revised penal code. So ngayon, yung proseso kasi dyan, bali sa karanasan ko, actually the Ombudsman can actually initiate on his own, motu proprio yung tawag namin yan, a
investigation into an anomalous, say, transaction entered into by a public officer or a public employee. Opo. Without any complaint, without any complaint. Attorney Mon, ito Yeah. pong pagkakapwesto sa ombudsman, how important na mas maging swift, mabilis yung magiging action ng ombudsman considering left and right yung issue ng anomalies po sa atin, kagaya doon sa flood control. Well, alam mo, I think the good secretary knows, but when he becomes ombudsman, as while he is still, no, at the moment, Secretary of Justice, that the would-be respondents are still entitled to certain rights, and that has to be respected by his office. No? So, dadaan sa proseso yan. Dadaan sa proseso. Pagpalagay mo na may complaint, sasagutin sila. Okay? Preliminary investigation, sa subpoena, submit sila ng counter affidavit. I don't know if there is still an opportunity for the complainant to actually file a reply affidavit or thereafter, maybe even filing memorandum. Nasa sa all yan ng ombudsman, papayagan ng mga investigador. Remember, also, merong hierarchy dyan eh. Una, kung titingnan nyo yung proseso, merong tinatawag na fact-finding. Opo. Okay? Fact-finding department. No? And then, kung after evaluation, they find that there is merit to proceed. No? Ito po? Sige po, kuya. They will conduct the preliminary investigation. Another body yan. Another body. And then, it will go through the process, whatever the resolution is, whether it's for the filing of the case in court, or the information so-called in court, or the dismissal of it. Diretso lang po. May review process yan. Diretso lang po muna. Ombudsman. I don't know how the Yun good po yung secretary, when tinuturo becomes, sa atin. Sa Sige right po, nagpin lang po kasi ako kung anong nakita. his May office sinusunod. this Friday, how he will Ano po? be able Diyan lang to po sa act dulo, the- kuya. the process. Pinin ko lang po kasi kung ano yung malapit dito sa pupuntahan But po. Oo, pero yun nga po yung sinasabi ko. Kasi yung Diyan lang po, yung may harang po doon. doon po yung nakita po sa ano po natin. Kaya nga tinatanong ko po kasi. They are mindful of Ayos lang po, yung ganyan na malapit lang. Pero kapag ano po kasi bawal po kami mag-drop sa ano, yung hindi nakaprint. Pero ayos lang yun, malapit they lang. are guided Po, by ayun that. lang naman. They are guided by that. And so, while this to some may be liberally construed Ito na lang po. Dito ba ako? justified, when justified, no, under circumstances. Sige po, ingat po. God bless. Ayan. Ang importante kasi, sigurado na walang talagang dinayang process. Yung natin kanina, ang ating puting ombudsman, yung secretary, na may delay, mostly caused by the lawyers, no? That may be true to a certain extent. Pero meron naman din mga dissenting abogado. Ayan, so na-drop na natin sa masa. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala po. Alam mo na,